when she looks at me. I know the girl see. Hello Kathden fans! So blessed Thursday po sa bawat isa. So ito na nga, napansin ko talaga dito nung sinuot ni Ma'am Catherine itong kulay brown na damit. Yung sinuot din ni Pops Alden ng mga nakaraang events. Kasama dito si Daddy Bay, mga kasameros. Kasi tingnan nyo, parehong-pareho ng kulay. Hindi ko alam kung ano, kasi minsan kapag pareho yung gumawa, pareho yung team na kumaga pa nag-hobby, for example, or pinagkuhaan nila ng supply, mga kasombreros, or ng tela, or parang may isang designer na parang ganun, mga kasombreros. Kasi tinan niyo yung kulay ng damit, ng pagka-brown niya, mga kasombreros, parehong-pareho doon sa ginamit din ni Pops Alden. Alam ko sa ano to sa I Am Worldwide na kumaga pa na endorsement niya, mga kasombreros, doon nga sa Honda Giorno. Kasi di ba ang Honda Giorno ay kulay brown din po ang kanilang parang color motif. So hindi ko alam, pero ang iniisip ko talaga dito, at saka iniisip din ng iba, ay isang designer lang, di ba? Hindi nakapagtataka yun, mga kasombreros, kasi nga doon nga sa bench, di ba, iisa yung kanila kung pareho sila ng wardrobe, mga kasombreros. So dito sa Honda Giorno na parang fan meet and greet niya noon, ay kung saan ay sobrang neat, sobrang linis, at sobrang pogi ng inyong Pops Alden, Mr. Fulkerson. Ay kulay brown nga ang kanyang suot. So unang-una ko talagang kasi parang behind the scene ito ng Pilipinas Got Talent niya, mga kasombreros, na ni Ma'am Catherine. So tinan niyo yung pagka-brown niya, ha. Hindi ko alam kung naduduling lang ako or ano, pero kayo na pong humusga. So nag-twinning na naman ng kulay ng damit, mga kasombreros, na Mr. and Mrs. Fulkerson. And then ito po, naglabas ulit ng ABS-CBN ng teaser ng Star Magic Ball na gaganapin nga po bukas, mga kasombreros, no? So 2025 para bukas po ay hosted by Edward Barber at saka ni Bianca Gonzalez, mga kasombreros. So si Edward Barber, alam ko rin to, Christian din po siya, mga kasombreros. So abangan natin bukas kung ano yung mga pasabog ng inyong box office queen sa kumaga pa sa Star Magic bukas, mga kasombreros, na napaka-importanting event po, no? So another item po natin ay ito, si Pops Alden nag-post sa kanyang Instagram story ng parang parang outing sa labas or kumain sa labas after ito ng alam ko, after ng Viva meeting, kasama si Ma'am Joy Marcelo at saka si Ma'am Annette Gozon. So hindi si Tracy Garcia yata yung isa. Ayun, so sabi niya dito is buy those tickets, no, love you Alden Richards. So and then isa pang Instagram story, no. Actually mula ito kay Ma'am Joy Marcelo, tapos ni-repost sa Instagram story ni Pops Alden, mga kasombreros. So nagpakain yata si Pops Alden after ng signing of contract sa Viva Entertainment Group and Companies, mga kasombreros. So kasama si Ma'am Annette Gozon. So syempre mamahaling restaurant at kainan itong kanilang pinagkainan dito, mga kasombreros, no. So alam niyo naman, galante si Pops Alden. So at saka ayaw niyang sinasabi na siya yung nanlibre. Tulad dun sa kanilang victory party ng Hello Love Again, na kung saan ay namigay siya ng mga pera, no? Si Joros yung naghagis ng mga pera. Tapos ayaw niyang sabihin na ayaw ipasabi ni Alden Richards na siya yung nagbigay pala ng pera, sa kanya galing. Kasi akala ng mga tao si Joros Gamboa ang nagpasaboy ng pera. So yun po, no. And then ito, last item natin, ang ganda ng prayer ni Pops Alden for today. Actually, kagabi niya ito pinost, mga kasombreros, no. Alas 12 ng gabi, alas 12 ng ating gabi niya pinost. Sabi niya dito sa kanyang prayer sa Instagram, Dear God, thank you for reminding me today that our struggle is not against flesh and blood, but against the principalities and powers of this world. Help me to stand firm in prayer, doing my part spiritually to resist the forces that seek to undermine your truth. Guide me to make wise decisions today, ones that honor you and align with your purpose. Strengthen my resolve
to act with integrity, love, and discernment, knowing that my choices have spiritual significance. May your spirit lead me as I navigate this day with faith and courage. In Jesus' name, Amen. Grabe no, ang lalalim talaga mga kasambreros ng kanya no. And nasa Book of Ephesians itong kanyang first stanza or first prayer mga kasambreros. So grabe no, talagang yung wisdom, isa rin yung sa talagang pinag-pray ko parati na wisdom kasi alam mong parang may discernment ka kung ano yung tama at mali sa buhay, sa choices, sa plano. Kapag meron kang wisdom na kung saan po ay prayer po yan ni King Solomon mga kasambreros. Alright, salamat po sa ating Kathleen items. Pahingan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasambreros. Things work for our good. Romans 8:28 to 30 mga kasambreros. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. 29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. And verse 30, moreover, whom He predestined, these He also called, whom He called, these He also justified, in whom He justified, these He also glorified. Tinakil ko po ito mga kasambreros kasi isa ito sa pinaka na misunderstood na verse po sa Biblia. Ang kino-quote lang kasi ng karamihan ay all things work together for good, all things work together for good, lahat na nangyari para sa ikabubuti natin. Hindi nila naintindihan na meron po itong karugtong. Yung mga sabi dito, ang lahat na nangyayari ay para sa ikabubuti natin, para, sabi ito, for those or to those who love God. Okay? Yun yung keyword natin mga kasambreros kasi nami-misinterpret ng marami na kahit na nangyari, okay, sige, will pa rin ng Panginoon to, will pa rin ng Panginoon. So sabi pa niya dito, to those who are the called according to His purpose. Ang tanong, purpose ba ni Lord yung ginagawa natin para sabihin natin all things work together for good? So God promises that He causes every circumstance to conform believers to the image of Christ, with the intent that many would rule with Christ as joint theirs or heirs. So ito mga kasambreros no, ang promesa ng ating Panginoon ay hindi siya nag-promise ng buhay na enjoy lang parati, no? Smooth lang parati, madali lang ang buhay, hindi po ganoon. Ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan at ang lahat ng nangyari, sabi niya, to every circumstance to conform believers. Okay? So ang emphasis dito ay sa mga mananampalataya, yung mga nagmamahal sa Diyos mga kasambreros na maging kagaya ng imahe ng kanyang anak na si Jesus Christ. So gumamit si Apostle Paul dito ng salitang called, no? Tinawag, no? Past tense at saka adjective mga kasambreros para ilarawan yung mga taong pinili at saka tinawag ng Diyos. So sa verse 28, no, dito po niya nilagay or sinulat mga kasambreros na nagre-refer siya sa mga believers sa Rome, no, sa Italy mga kasambreros. And alam natin, no, sa verse 28 na sinabi niya dito na, and we all know that God causes all things to work together for good to those who love God. So we can be tempted, no, kasi sabi dito ay sige, lahat ng bagay ay nangyayari kahit na ako lang yung hindi will ng Panginoon tas gagawin ko lang, ay mangyari ang mangyari na gusto ko kahit na labag sa kalooban at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. Kumbaga opposite sa gusto mangyari ng Panginoon sa atin ay gagawin pa rin because you have this all things work together for good mindset. But God does not leave it to us to decide what is good. So yun nga, no? Hindi sa atin iniwan ng Diyos kung ano yung nakabuti at hindi. God tells us na binibigyan tayo ng wisdom sa mga decisions, sa mga plano, sa mga strategy na gagawin natin, sa mga steps na gagawin natin. Pero hindi masama or actually sinasabi niya na maghinay-hinay tayo minsan. Na we have to take it slowly, pero we asked and we prayed for His counsel, for His guidance. Kasi ganito yan mga kasambreros, ang trabaho, biyaya ng Diyos, di ba? Pero pag ang trabaho mo ay nagiging way or nagiging dahilan kung bakit hindi ka na nakapagbasa ng Bible, pagod ka parati kasi nga trabaho, wala ka ng time sa prayer, wala ka ng time sa pagsimba, wala ka ng time sa
paggagawa ng paghahayo, pag-share ng gospel, for example, wala ka ng time para sa, alam mo yon. So ito yung trabaho mo, kung yun yung nagiging dahilan na lumalayo ka sa Panginoon, wala ka ng time sa Panginoon, hindi po yan blessing. It's a sign na hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Okay? Maraming sa nagtatanong, paano malaman kung kalooban ni Lord? No? So ito po yun, no? Kapag tayo po ay mas lalo napapalapit sa Panginoon, sa ating trabaho, for example, sa ating ginagawa, sa ating buhay, so ibig sabihin you're doing the right thing. Pero kapag yan ang naging dahilan na busy ako, hindi ako makadalo sa gawain ng Panginoon, hindi ako ganito ganyan, hindi ako makapag-pray, hindi na ako pagdating ko sa bahay, lantang gulay na ako, so wala nang prayer time, wala nang Bible time. So hindi na po yan ang kalooban ng Panginoon, mga kasmero. Clearly, one way we can be informed or conform to Christ's image is to learn obedience through difficulties, even as Jesus learned. So that's Philippians 2:8. So if we don't learn in this life, it appears we will learn in the next, even though our rewards won't be as great if we wait to learn then. So from the passages ay natutunan natin, mga kasambreros, na hindi po lahat ng bagay ay kumbaga pa kalooban ng Panginoon, na sabihin natin na all things work together for good, all things work together for good. So sometimes we have to analyze. Kailangan mag-pause tayo, mag-contemplate, magmuni-muni. Ano ba ang kumbaga paano bang situation, ano bang status ko ngayon? May time pa ba ako para sa Panginoon? May time pa ba ako para sa kanyang gawain, sa aking pamilya? Kasi kagaya ng discuss natin naman nakaraan pa, ay tinuturuan din tayo ng Diyos para paano magkaroon ng balance na buhay. Okay? May balanced life na para sa pamilya, para sa trabaho, para sa pag-aaral, para sa gala, no? Hindi naman all the time na kumbaga pa we will be taught, no, sa mga bagay na sa buhay, no, na maging balance, mga kasama, kasi ayaw din naman ng Diyos na kumbaga pa stress ka parating ganito lang ginagawa mo, wala nang katapusan. So ayaw po ng Panginoon ng ganon. So that is why one way to define it is to have a balanced life as well, and mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon, mga kasambreros. Alright, sinaman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.